6 na buwan matapos mapaulat na nanakaw sa Quezon City, na-recover sa Rizal ang isang tinangay na motorsiklo. Pero ang plaka at rehistro nito, naiba na. Balitang hatid ni Cesar Apolinario, exclusive. Kalahating taon na raw mula nang manakaw ang motorsiklo ni Joppy Torofiel sa Quezon City. Makalipas ang 6 na buwan, natagpuan ang motorsiklo sa San Mateo, Rizal. Pero may nabago na. Tapos replay. Naging Land Transportation Office na siya. So ibig sabihin, ini-issue to ng LTO sa sarili niyang. Ang plaka na dating pang private vehicle, pineki umano para gawing red plate o pang gobyerno. Pati mga detalye ng rehistro gaya ng chassis number, binago. Ang ikinagulat pa ng biktima, naitsapuera na ang pangalan niya sa rehistro dahil Land Transportation Office o LTO na ang nakalagay na may-ari nito. Ang mag-asawang ito nakipag-ugnayan kay Torofiel matapos mapag-alamang naka-alarma pala ang motorsiklo na umano'y nabili nila sa isang nagpakilalang LTO examiner na si Albert Samson Domanais. Nakipagkita ang mag-asawa kay Torofiel kaya na-recover ang motorsiklo. Yun po, makasuhan mo yung dapat na makasuhan. Tutulong kayo sa Siyempre sir, opo sir. May registro kasi naiwan sa loob, sir. so sa Yung Xerox, opo. Kaya nalaman nila na 7 or 8. Wala rin imita talaga ako sa'yo. Sa harap ng pulisya, tinawagan mismo ng kaibigan ng suspect si Domanais at nangakong makikipag-ugnayan. Pero nang puntahan ng mga otoridad, kapatid lang niya ang humarap. Kasi sa LTO siya. Ngayon, siguro natuwa sa kanya dahil sa mga parehistro ng motor. Wala yatang perang ipabay, na lang. Paiimbestigahan daw ng LTO ang insidente. Ang San Mateo Police nakipag-ugnayan na raw. So sana ma-address natin itong problema nito para ma-stop na talaga itong occurrence ng carnapping. Hindi lang dito sa Rizal, kundi maging sa Metro Manila. Cesar Apolinario, GMA News.